to your phone. Ang Radyo Maria ay tumataling papulit sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, at 102.1 FM Isabela. Ang Radyo Maria ay kasapi ng World Family of Radio Maria, Catholic Media Network, at kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Welcome and be part of the Radio Maria family. Inihahandog ng Radio Maria at ng Commission on Youth ng Diocese ng San Jose Nueva Ecija ang programang UCAT on Air. So let's join our hands and sing aloud. Let's show the world, let's show them how. That the only way to make the world as one is to follow the way of love. Maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Ito po ang programang UCAT on Air na sumasahing papawid mula dito sa Commission on Social Communications ng Diocese ng San Jose Nueva Ecija at inyo pong napakikinggan live sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan at 102.1 FM Isabela. Tayo rin po ay napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjosene.com at sa Facebook account ng ating programa, ang UCAT Study Group at groups at facebook.com. Ito po si Kuya Jomar Luciano, ang inyong ka-UCAT ngayong oras na ito. Naku, medyo matagal-tagal po akong na-absent. Masama ang tingin ng aming technician sa akin. Kasi matagal po ako na-absent sa programang ito. Naku, hihingi po ako ng paumanhin dahil sa maraming kadahilanan. Di ba, Kuya Frankie? Ayun, pinatawad na po niya ako kaagad. Pero ganun pa man, ay ito po, bumabawi. Kaya ako po muna ang makakapiling po ninyo ngayong araw na ito sa ating programa. Medyo na-miss ko po ang UCAT on Air at medyo ilang linggo rin akong hindi nakasama sa talakayan dito sa programang ito. At mapalad po tayo, unang-una, kasi meron po tayong dalawang panauhin sa programa po natin ito. At sila yung mga first time, no? First time yata, no? First time. Yes, first time. Na magi-guest, no? Huwag kayong mag-alala kasi mauulit pa to. Kasi marami tayong guest na naulit na, no? Pero this time, first time po ang ating mga panauhin sa programang ito. Kaya magpapakilala po muna sila. Syempre, ladies first, no? Ako po si Cherry Ausena. Food tech po. I graduate po ng food tech sa LSU. Food tech. Yes po. Sa CLSU. Opo. Wow, di magaling ka magluto, ganun. Hindi po ganun. Ay, hindi ba ganun yun? Ay, sorry. Ano pala, yung culinary arts pala. Ako, sorry, pasensya na. Sige, next. Ako naman, so yan. Magkakilala tayo, di ba? Oo naman, pero syempre yung mga tagapakinig natin, kailangan magpakilala ka, kuya. Okay. Ako si Michael Lenon Magtalas. Nagtuturo ako ng technical drawing sa Don Bosco Training Center. Kaisa rin ako ng mga paring Salesiano sa pagtulong sa mga kabataang hindi kaya makapag-aral. So, ano po, si Sir Michael, no, ay isang guro, no, isang instructor sa Don Bosco Training Center. And by the way, gusto po nating batiin ang lahat ng mga kabataan, lahat ng mga Salesiano, lahat ng mga namimintuho kay San Juan Bosco ng Happy Feast Day. Happy Feast Happy Day. Feast Day. Maligayang kapistahan po ni San Juan Bosco, ang ama at guro ng mga kabataan. Ako siguro kaya inspired tayo ngayon, no? Kasi piyesta ni San Juan Bosco, piyesta nating mga kabataan. At katatapos lang ng selebrasyon sa Don Bosco. Ako po ay nagpunta doon kanina, no? Nagsimba ko. Tapos umattend ako ng mga program at nakikain, no? Kaya happy feast day po sa mga Salesiano, sa mga namimintuho po kay San Juan Bosco. Nabusog Happy ka feast ba day dun? po sa atin lahat. Oo, nabusog ako. Dami. Merong cook fest, no? At hello na rin sa mga Salesiano nating pare dito sa Diocese ng San Jose. Si Father Ronnie at saka si Father Danny, no? So, alam ko nakikinig po sila. Kaya hello po sa kanila. At yun, matapos magpapakilala ng ating mga panauhin sa programang ito,
tayo po ay magsisimula na sa ating programa. Sabi ko nga, na-miss ko to eh. Kaya alam ko na magiging hitik na hitik ang ating talakayan, ang ating sharing ngayong araw na to. Kaya nakikita ko sa mga mata ng aking mga panauhin na hindi sila kinakabahan, no? Medyo lang daw. Mas kinakabahan ng ating technician. Sige po. So bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating programa, tayo po muna ay hihingi ng paggabay sa ating Panginoon, sa ating kaibigan, sa ating kakampi, sa ating kasama, sa araw-araw ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya tayo po ay tumahimik muna saglit habang ating dinarama ang presensya ng ating Panginoon sa ating piling. Tayo po ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang Ama, salamat po sa pagkakataong itong muli ninyo ipinagkaloob sa amin. Salamat po dahil binigyan mo kami ng lakas, binigyan mo kami ng panibagong pagkakataon upang makapag-usap, upang pagnilayan ang iyong banal na salita. Patuloy po kayong manahan sa aming piling. Patuloy po ninyo kaming samahan sa bawat araw ng aming buhay. Lalo na po ngayon na higit namin kinakailangan ng iyong paggabay. Patuloy po ninyong samahan ng mga kabataan. Lalo na po yung mga naguguluhan. Lalo na po yung mga dumaranas ng pagsubok. Lalo't higit po yung mga nawawalan na ng pananampalataya sa iyo. Pagliwanagin mo po ang kanilang isip, biyayaan niyo po sila ng pangunawa upang kanilang madama ang iyong patuloy na pagmamahal at pagliligtas sa kanila. Ipinaabot po namin sa iyo ang pasasalamat namin sa pagbibigay niyo sa amin ng isang huwaran sa katauhan ni San Juan Bosco na ipinagdiriwang namin ng kanyang kapistahan ngayon. Nawa ay matularan po namin siya sa kanyang dedikasyon, sa kanyang pagmamahal sa mga kabataan, at makaakay pa kami na higit pang maraming kabataan patungo sa iyo, sapagkat alam namin na sa iyo lamang po matatagpuan ang tunay na ligaya, pag-asa at kaligtasan. Huwag po ninyo kaming pababayaan, Panginoon. Para sa iyo po ang lahat ng aming ginagawa sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Muli po, isang mapagpalang pakikinig sa ating lahat. No? Alam mo, excited ako, Sir Mike, kasi parang dahil feast day ni St. John Bosco ngayon, parang higit nating dapat bigyan talaga ng atensyon ang pagbibigay ng mensahe sa mga kabataan. No? At natutuwa ako, salamat, dahil nandito kayo ngayon. Actually, meron pa tayo dapat isang guest, kaya lang nakipiesta din kasi siya, baka sobrang busog, nakatulog, Naimpatyo. Actually, dumating siya kaya lang late na, kaya gano'n. Next time na lang, next week, no? At paumanhin din po sa mga nakikinig sa atin kung medyo, kasi may sipon po ako ngayon, no? Kasi alam niyo naman yung panahon, paiba-iba, kahapon mainit, tas ngayon malamig na naman. Tas kanina po sa Don Bosco, talagang napakahangin, no? Kasi ang Don Bosco po sa San Jose ay napapaligiran ng bukid. Kaya nga po during the Mass of the Bishop, no, kulang na lang tangayin yung altar, no, sa sobrang lakas ng hangin. Pero ganun pa man ay naipagpatuloy ang pagdiriwang ng kapistahan ni San Juan Bosco. Iniaalay po natin kay St. John Bosco ang programa natin ngayong araw na ito, no? Kaya sana siya man ay gabayan tayo sa ating talakayan ngayon. So, pagkapatuloy po natin ang ating masiglang talakayan, sa UCAT question number 25, no? Kita nyo, nakaka-25 questions na pala tayo. At marami dito na miss ko. Pero ganun pa man, babawi po tayo. Hindi ko po mabibigyan ng pagbabalik tanaw yung nakaraang tanong, question number 24, sa kadahilan ng, yun nga po, hindi po ako nakarating sa episode na yun. Pero maganda, no, na ngayon pala ay pinag-uusapan na po natin ang
tungkol sa pananampalataya, no? Yung mas malalim na pagtalakay sa pananampalataya natin, kasi yung mga previous nating mga episodes, previous questions is about the reality of God, no, yung katotohanan na may Diyos at ano ang kahalagahan ng paniniwala sa Kanya, sa paanong paraan tayo makakatugon sa Kanya. Pero ngayon, ang tatalakayin na natin sa mas malalim na pamamaraan ay yung totoong pananampalataya natin bilang mga Katoliko. Yung UCAT po, kanina tinatanong sa akin ng aking mga panauhin ngayong araw na to, yung ano ba tong UCAT, no? Kasi siguro first time niyo na marinig, ano? First time ko lang din nakita yung book. Ah, wow. First time ko lang din narinig yung UCAT. UCAT. Actually, UCAT is Youth Catechism. Catechism, no? Ito ay aklat, no, na hinango ito sa Catechism of the Catholic Church, no, yung CCC. At isinulat siya, inilimbag siya sa pamamaraan na nakaaakit sa mga kabataan. Kaya kita niya pati yung layout niya ng libro, nakakaakit talaga siya sa mga kabataan. Kaya sana yung mga kabataan natin dyan ay bumili talaga nitong librong ito, kasi alam ko makakatulong ito sa atin sa pag-unawa pa ng ating pananampalataya. At yun nga, sinasabi ko kanina na dadako na tayo ngayon sa pagtalakay tukol sa Kristiyanong pananampalataya. Ano ba yung kahulugan nito at para saan ito? Anong idudulot nito sa atin? No, kasi 'di ba kapag sinabi mong pananampalataya, very parang abstract, no? Hindi mo talaga siya i-explain kasi faith is personal, 'di ba? Ang pananampalataya ay personal 'yan. Pero dahil tayo ay kasama sa isang komunidad, no? Kasi 'di ba sinabi ni Jesus na sinabi ni San Pablo na tayo ay kabilang sa katawan ni Kristo, no? Tayong bumubuo sa katawan ni Kristo, si Jesus ang ulo, tayo ang katawan. So ibig sabihin, we belong in one community. At yung pananampalataya na yan dapat united. Dapat sama-sama tayo. Mamaya, yung question number 25, sige nga po, babasahin po natin yung question number 25, si ate ang magbabasa. Why does the faith require definition and formulas? Ang bilis naman. Dahan-dahan lang. Hindi narinig ang ating mga tagapakinig. Joke lang. Sige, ulitin po natin ng dahan-dahan. Sige po. Why does the faith requires definition and formulas? Ayun, sabi daw, bakit? Actually, nasa section 2 na po tayo ng nung panibagong chapter, na section 2 na tayo ng chapter 3. No? At sa section 2 na ito, ang pag-uusapan natin is the Christian profession of faith. So, ibig sabihin, yung pananampalatayang Kristiyano. No? Papaano natin ipinapahayag ngayon ang pananampalatayang Kristiyano? Kasi katulad ng sinabi ko kayo na maraming pananampalataya, di ba? Pero tayo, specific tayo, how do we profess our Christian faith? At ang unang tanong dito, why does the faith require definitions and formulas? Ibig sabihin po, bakit daw ang pananampalatayang Kristiyano, ang pananampalatayang Katoliko, nangangailangan pa ng pagpapaliwanag o kahulugan at mga formula. Alam niyo po yung mga formula, yung mga fixed na mga salita, no? Mamaya i-discuss natin siguro yung kahulugan nun. Bakit daw kinakailangan sa pananampalataya natin magkaroon ng definitions and formulas? Ang sabi ng UCAT, ang sagot niya nakalagay dito, faith is not about empty words, but about reality. Kita nyo? Doon pa lang sa unang sentence na yun, sinabi na kaagad na ang pananampalataya mo hindi dapat malabo. Kasi empty words, ibig sabihin empty words, yung wala namang saysay, no? Kapag sinabi mong empty words, walang ibig sabihin, walang saysay na mga salita. Hindi dapat ganun ang faith. Faith is not about empty words, but about reality. Ibig sabihin, ang pananampalataya dapat makatotohanan. Ibig sabihin, hindi mo lamang siya dapat tinitingnan bilang isang misteryosong bagay o misteryosong pananaw, kung hindi dapat ito ay may katotohanan. There's supposed to be reality in faith. At kadugtong pa niya, in the church, ito nga yung sagot kung bakit kinakailangan natin ng definitions and formula. Sabi, in the church, condensed formulas of faith developed over the course of time. With their help, we can contemplate, express, learn, hand-on, celebrate, and live out this reality.
So, ibig sabihin po, katulad ng binanggit natin kanina na ang pananampalataya ay hindi dapat walang laman, kung hindi dapat makatotohanan. At yung mga fixed formulas na isinalin nung mga ama natin, nung mga ninuno natin sa pananampalataya, pinagsalin-salin, pinerfect, over time, yun yung ginagamit natin ngayon sa pamamagitan nila, natutulungan tayo sa pamamagitan ng mga formulas of faith natin. Mamaya, didiscuss natin ano ba yung mga formulas of faith na yan. Sa tulong nila, natutulungan tayong manalangin, no? Mag-reflect sa ating pananampalataya, express, no? Maipahayag natin ang pananampalataya natin, matuto doon, maisalin ito, kasi di ba isinalin lang din sa atin yan eh. So sa pamamagitan ng mga formulas na ito, definitions of faith, na isasalin din natin yung ating pananampalataya sa iba, ipinagdiriwang natin ito, at pinakamahalaga, isinasabuhay natin. Kanina, nung sa mga tagapakinig natin, before tayo mag-on air, dinidiscuss na namin ito actually nila Sir Mike sa ni Ate, Ate Cherry. Naku, sorry ha. Mahina ako sa pangalan eh. Ate Cherry, si Sir Mike. Si Sir Mike po kasi kasama ko po sa Don Bosco kasi instructor din po ako sa Don Bosco. Hindi nyo po na itatanong. Tagal na po kayo magkasama yan. Oo nga, matagal-tagal na kayo magkasama ni Sir Mike, no? At piyesta natin ngayon. Piyesta natin ngayon. Atin ang araw na to. Kaya po, yung pinag-uusapan namin kayo na before tayo mag-on air, bakit pa kinakailangan pa ng ng formulas, no? Kasi kung siguro napansin niyo yung ibang mga sekta, no, iba natin mga kapatid na nasa ibang paniniwala, wala naman silang mga definite na formulas eh, no? Yun pag nagdadasal sila, taas kamay, tapos spontaneous, na wala namang masama doon, no? We don't have anything against that. Kasi tayo rin, di ba, gumagawa na tayo ng spontaneous prayers, yung kung ano yung nasa loob mo, yun ang sasabihin mo sa Diyos, yung paraan ng pakikipag-ugnayan mo. Pero ang kaibahan natin, meron tayong mga fixed formulas, una sa panalangin, or even sa faith natin. Kanina po, nabanggit ko na prime example is the profession of faith. No, yung pagpapahayag ng pananampalataya natin kapag linggo o mga solemnities, 'di ba? Kapag solemnities or and Sundays ay sinasabi yung credo, yung pananampalataya, sumasampalataya ako sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, ganun. Yun po ay fixed na mga salita. No, kaya na nabanggit natin na ito ay hindi isang iglap lang na dumating. Hindi siya bumagsak mula sa langit at lumabas sa papel. Ito yung babasahin ninyo. Ito yung bibigkasin ninyo. Ito yung isa sa puso ninyo tuwing linggo. O kapag mga special na mga kapistahan. Hindi po ganun yun. Ito po ay pinag-isipan, pinagnilayan, isinulat, at pinerfect. May proseso siyang pinagdaanan, no? Yung kung ano yung ginagamit natin ngayon, maraming pinagdaanan yan na pananaliksik, pagsusulat, pagtatalakayan, hanggang sa dumating siya in its present form. At yun yung binibigkas natin sa ating misa o sa ating pananalangin, at yan din po yung binibigkas ng lahat ng mga Katoliko sa buong mundo. Iba-iba nga lang ang lengguwahe, syempre iba-iba ang lengguwahe natin, hindi ba? Pero pare-parehas ng nilalaman. At yun ang nag-unify sa atin bilang isang komunidad. No, siguro yun yung kaibahan natin, no, sa ibang mga sekta, kasi tayo, meron tayong pamamaraan to unify ourselves in the bigger family of the Catholic Church, no? Sa inyo ba? Sa inyong karanasan? Kasi di ba pinag-uusapan na natin ngayon yung pagpapahayag ng pananampalataya, no? Nagkaroon na ba kayo ng pagkakataon sa buhay ninyo talagang naipahayag ninyo yung pananampalataya ninyo ng definite, ng sigurado talaga kayo na may pananampalataya ako, na hindi siya mysterious, ramdam mo, nahahawakan mo sa pamamagitan ng sitwasyon mo sa buhay na yung pananampalataya ko ay totoo? Sa akin, madami. Dahil mula pagkabata pa lang, puro pagsubok. Di mawala sa buhay yan eh. Pero sa mga pagsubok na yon, makikita mo naman na
tunay yung pananampalataya mo at nananampalataya ka talaga sa Panginoong Diyos, mararamdaman mo talaga na ito ang pananampalataya ko. Mararamdaman mo rin sa buhay mo sa lahat ng mga problemang mapagdadaanan. Yun yung sa akin, doon ko nararamdaman sa mga problema. Like, for example, yung buhay kasi namin dati hindi ganun kaganda. Hindi kaganda sa ngayon. Yan. Dati parang halos wala kang makain. Halos talagang walang-wala kayo. Hindi mo mararanasan yung buhay ng tunay na bata dahil bata ka pa lang, nasa bukid ka na, kailangan mo nang kumain. Pero yung magulang ko mismo ang nagturo sa akin na manampalataya eh. Idasal mo lang yan. Kung may problema ka, idasal mo lang yan. At yung mga problema mo, malulunasan talaga. Pero hindi agad-agad na isang iglap lang. Nagdasal ka, ayun ang solusyon. Hindi pwedeng ganoon eh. Unti-unti mong mararamdaman na nasosolve mo na pala yung problem na hindi mo namamalayan through prayers. Actually, totoo yan. Yes, totoo. Sa case mo ba, Ate Cherry, do you have the same experience? Yes, sir. Same experience po. Ano naman po yun? May time na di naman po yung talagang mataas. Pero nasa middle po. Tapos biglang bumaba yung life namin dati. And then, meron po yung time na masasabi mo na parang ayaw mo na ganun. Pero help ni God na paunti-unti tumaas ulit. And then, meron pa yung time na nagkasakit yung lola ko. And then, hindi ko na-extend pa yung buhay niya para makasama siya bago ako graduate na dapat buhay pa siya. Ayun. Isang sem na lang. Well, kinuha siya ni God pero at least noong time na malapit na akong graduate talaga, saka pa lang siya kinuha talaga ni God. Sabi ko, okay po. Okay na po yan. Alam nyo, yung mga ganyang sitwasyon sa buhay, no, I can resonate with you kasi syempre naranasan ko rin yan. Namatayan din ako. Tapos, sa buhay, yung economics ng buhay talagang mahirap. It requires a lot of faith. No? Isa lang ang masasabi ko na. Yes, totoo. Yung mga ganong sitwasyon sa buhay mo, yung yayanagin ka ng Diyos, bigla you will be caught parang off guard, no? hindi mo alam, bigla lang may darating na ganon. It requires a lot of faith. Kaya mahalaga na dapat malaman natin yung katotohanan ng pananampalataya natin kasi ito yung panghahawakan natin, katulad nga sinabi natin kanina, di ba? Itong pananampalatayang ito yung panghahawakan ko. Kasi once na wala yung pananampalataya mo, wala eh. Walang... Unti-unting magda-down. Yes, exactly. Babagsak ka, unti-unti. And then, yung lakas ng loob mo, madidissipate, no, mawawala na. Kasi wala ka ng pinanghahawakan. Kaya, siguro isang mahalagang mensahe natin sa mga kabataan talaga ito eh. Yung hold on to your faith. Yes. Pero, bago mo mahawakan yung pananampalataya mo, alamin mo muna. No? Dapat, katulad ng sinabi ko kayo na sa inyo, di ba? Hindi siya dapat misteryoso lang eh. Kundi dapat may katotohanan. At ito nga yung sinasagot nitong question na ito ngayon na bakit ba fixed yung mga salitang ginagamit natin? Ganun na lang yung tanong eh. Bakit fixed? Bakit hindi nababago? Bakit linggo-linggo yun ang binabanggit natin sa misa? Bakit sa mga panalangin natin, yun ang binabanggit natin? Our Father, Hail Mary, Glory be, Act of Contrition. Bakit po? Kasi po, sabi dito sa UCAT, no, without fixed forms, the content of the faith would dissipate. Kung walang konkretong kung walang hindi siya fixed, wala siyang formang fixed, wala siyang anyong nananatili, unti-unti yan madidissipate, no? Parang hindi kasi siya fixed eh. Ibig sabihin, hindi siya mananatili. Pwedeng mabago, oo, pwedeng mawawala, pwedeng magtra-transform, exactly. Dapat hindi siya yung nagtra-transform, baka mabago, di ba? Baka dahil hindi nga siya fixed, baka madagdagan, bawasan. Hanggang sa malito na yung mga nagbabasa. Exactly. Hanggang sa mawalan na siya ng sense, no? At yun po yung gustong iwasan ng simbahan. That is why the church attaches great importance
to definite sentences, the precise wording of which was usually achieved painstakingly. Yun nga binanggit ko kaya, di ba? Hindi naman sa isang iglap, lumitaw na yung mga salita na yan eh. Kundi, bago na-achieve yung mga salitang yun, dumaan yan ng mahabang proseso. Kung ano yung present form niya ngayon na ipinamana sa atin, yun din po yung ipapamana natin sa susunod. No? Bakit po ganun ang gusto ng simbahan? Sa kadahilan ng gusto pong pangalagaan ng simbahan yung mensahe ni Kristo na nakakapaloob doon sa mga formula na yun. Gustong protektahan ng simbahan ng mensahe ng Panginoon against misunderstanding and falsifications. Yun nga sinabi natin kayo, di ba? Baka kung hindi siya fixed, baka dumating yung pagkakataon na nabago na siya, nadagdagan na, nabawasan na, hanggang sa naiba na yung meaning. So, ibig sabihin na wala na yung mensahe ng Diyos. Wala na talaga kasi iba na rin yung iba na rin yung, wala na siyang fixed kasi hindi na siya fixed. Kasi sinabi mo, parang lahat ng mga salita na dati pa, kung hindi mo siya i-fix, may possibility na sinabi ni Sir Jomar na mawawala o madadagdagan hanggang sa pagdating ng sa mga future pa na darating pang mga kabataan, iba na yung paniniwala nila. Hindi lang siguro sa mga kabataan, kundi pati sa mga kasama natin, mga kapatid natin sa pananampalataya. At yan po yung iniiwasan ng simbahan. Yan ang dahilan kung bakit ang pananampalataya natin, maraming formula eh. Isa sa pananampalataya natin, sa buhay spiritual natin, sa buhay pagsamba natin, sa pakikipag-ugnayan natin sa Diyos, gumagamit tayo ng mga formulas. Halimbawa, yung Ama namin, it's fixed. Diba? Hindi mo siya pwedeng dagdagan. Kasi katulad ng sinasabi ng pare, dasalin natin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi mo siya pwedeng dagdagan ng kung anong words ang gusto mong idagdag kasi we have to be faithful doon sa original na sinabi ni Jesus. Kasi yung tinuro niya sa atin eh. Pati yung sa credo, hindi mo siya pwedeng dagdagan ng kung anong words na gusto mo. Kasi yan po ay nagpasalin-salin na sa atin at pinerfect na yan. At yan din yung ipapamana natin sa iba, sa mga susunod pa nating generation. Naku, kata nyo, unang bahagi pa lang po yan ng ating talakayan. Medyo, sabi ko sa inyo, ganado tayo ngayon sa kadahilalang piyesta po kasi ni San Juan Bosco. At binabasbasan niya tayo from above. No? Tayong mga kabataan na nagbibigay ng mensahe pa sa mga kabataan. Pero ganun pa man po, tayo po ay magkakaroon ng maikling break, no po? Pero bago po tayo tumungo sa ating break, ay nais lamang po nating ipaalam sa inyo na pwede po kayong mag-text, no po? Sana po may mga mag-text po sa atin ngayon para makibahagi po kayo sa aming talakayan. Pwede rin po kayong magpadala ng inyong mensahe. Pwede po kayo magtanong at gagawin po namin ng lahat na ay makakaya para magtanong at pwede rin po kayo magbahagi ng inyong sariling karanasan tungkol sa topic na pinag-uusapan po natin ngayong araw na ito. So, ito po yung ating number. Pakikuha na po ang inyong cellphone. 0949-159-2309. Ulitin po natin. 0949-159-2309. So, hihintayin po namin ang inyong mga text mamaya at babasahin po natin yan sa ikalawang bahagi ng ating programa. Okay po? So, bago po tayo magpatuloy, magkakaroon po muna tayo ng maikling break at wag po kayong aalis at magbabalik din po kaagad ang programang UCAT on Air. On me.
your steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, nor deprive me of your spirit. Have mercy on me, O God, in your kindness, in your compassion, blot out my offense. Wash me, O God, from the stain of my guilt, and cleanse me from my sin. Defend me, O God, my Savior. My tongue shall sing out your goodness. O Lord, open my lips, and my mouth shall proclaim your praise. Have mercy on me, O God, in your kindness, in your compassion, blot out my offense. Wash me, O God, from the stain of my guilt, and cleanse me from my sin. Nagbabalik po ang programang UCAT on Air at ito pa rin po ang inyong kayukat ngayon, si Kuya Jomar. Kasama ko pa rin po ang ating mga panauhin. Cherry Ausena. At si Kuya Michael Lennon. Ayan. Ako, medyo, kayo na medyo stiff pa eh. Ngayon medyo, ano na. Kapal na yung mukha eh. Uy, di naman. Uy, di ako yun ah. Ayan po. Katulad po nung kanina pinag-uusapan natin yung tungkol sa ating pananampalataya na nagre-require o nangangailangan ng formulas at kahulugan, no? Yung definite na mga formulas at mga kahulugan, no? At kanina nga napag-usapan natin na kinakailangan ito ng ating pananampalataya. Una, upang ma-preserve yung meaning ng ating faith, at ikalawa, para hindi masira yung mensahe na nakapaloob doon sa pananampalataya o sa mga salita na ginagamit natin sa ating pananampalataya. Ganun pa man po, bago po tayo magpatuloy, ay kinakailangan pa rin pong sabihin ang ating cellphone number para makapag-text po kayo, no? Meron na pong mga nag-text sa atin, pero sige po, pasok lang po ang mga text. Ito po ang number, 0949-159-2309, at mamaya-maya po babasahin natin ang ating mga ang inyong mga text sa atin. So ulit po, 0949-159-2309. Kuya Mike, total tungkol sa pagiging definite, no? Tungkol sa pagiging definite, no? Ate Cherry, tungkol sa pagiging definite at makatotohanan ng ating pananampalataya ang ating topic, no? Sa inyong pananaw, sa inyong palagay, no, at mensahe rin natin sa ating mga kabataan, no, sa paanong paraan natin higit na mapatitibay o gagawing makatotohanan yung pananampalataya natin? Kasi, di ba, ang idea nga kung bakit kinakailangan na magkaroon ng definite na kahulugan at fixed forms ang ating pananampalataya. Kasi, para wag mawala yung meaning at higit na maging matibay. Sa atin ba, sa paanong paraan natin, no? Yung pananampalataya ko bilang isang Katoliko, sa paanong paraan natin na mapapatibay pang lalo ito? Sa akin, napapatibay ko yung pananampalataya ko sa pakikiisa sa pagtulong sa mga kabataan.
although kabataan ako, pero tumutulong din ako sa kanila dahil kabilang tayo sa Don Bosco. Diba? Dahil feast day niya naman ngayon. Ulit-ulit talaga no? Bidang-bida. Yan ang emphasis talaga. Sige po. Sa akin kasi, sa Don Bosco, pala sinasabi sa amin nila Father, pagka may problema ka, 3 dasal lang. Palagi sinasabi sa amin yan, 3 Hail Mary. Dahil si Don Bosco, kilala na naman natin yan na malakas ang pananampalataya niya kay Maria. Sa buhay naman natin, talagang subok na yan eh. Sa buhay natin talaga na kapag ka may problema ka, hindi naman totally ang iisipin mo yung problema eh. Diba? Yung iba ang iniisip dyan, bakit ako pinabayaan? Bakit ako ginaganito? Asan ang Diyos ko? Kapag ka wala kang pananampalataya sa sarili mo, o hindi ka naniniwala na kayang gawin ito ng Panginoon, yung pananampalataya mo wala eh. Hindi mo magagawa yung isang paglutas sa problema kung ikaw mismo sa sarili mo hindi ka nananampalataya doon sa Panginoon. Oo. So, para sa iyo panalangin talaga. Panalangin talaga. Actually, yun talaga yung primary na pamamaraan natin para mas lalong lumalim yung pananampalataya at yung magkaroon tayo ng buhay na kaugnayan sa Diyos. Tama yun. Sa pamamagitan ng pananalangin. Kapag daw hindi ka nagdadasal, wala kang kaugnayan sa Diyos. Kasi, di ba tayo nga, hindi tayo mabubuhay siguro sa ngayon nung hindi mo hawak yung cellphone mo. Paggising nga sa umaga, unang tinitinan dyan, hinahanap, kinakapa sa ilalim ng unang cellphone eh. Sana mag-antanda ka naman muna ng krus pag dilat mo, di ba? Bago mo kapain yung cellphone mo o kung ano man yung hinahanap mo. Siguro maganda mag-antanda ka muna ng krus. I-acknowledge mo muna na uy, buhay ako. Pasasalamat. Diba? Dapat mag-thank you ka muna. Oo, Tapos nagising ka ulit. Tama, ginising ako ng Diyos. Buhay pa ako. Mag-thank you ka naman bago mo hawakan yung cellphone mo, di ba? Yun yung buhay na kaugnayan sa Diyos. At yun ang siguro parang napaka-basic na requirement para mapalalim mo yung pananampalataya mo. Ikaw, Ate Cherry, sa paanong paraan mo napapalalim yung pananampalataya mo? Every time na nagkakaproblema ko na feel ko na hindi ko kayang isolve, tatakbo ako talagang pumunta ako ng simbahan, tapos pray ako, tapos yun, pagkatapos ng misa, yung mararamdaman mo na fresh ka, na parang kaya mo na ulit lahat, kaya mong harapin na yung lahat ng problema mo, kahit na anong dumaan sa'yo. Oo. Sinilabas mo na lahat. Ako parehas tayo, ganyan din ako eh. Kapag talagang meron ako pinagdadaanan, ang refuge ko ay simbahan. Yes. Andyan yung adoration chapel ng cathedral, no? Yung you will stay there for several hours or minutes, kahit minutes lang, no? Makita mo lang yung presensya ni Jesus sa banal na Santissimo Sacramento. So may labas mo yung problema mo sa kanya. Sobrang luwag. Kasi you will feel renewed, you will feel refreshed. Yung parang nakipag-usap ka sa kaibigan mo, na nakipag-share ka na, uy, pare, may problema kasi ako eh. Naku, wag lang pera ha, wag ganun, kasi problema ko rin yan, ganun. Pero hindi, seriously, yung mabanggit mo lang ba, maihinga mo lang yung pinagdadaanan mo sa kaibigan mo, di ba gumagaan yung pakiramdam mo? Paano pa kung sa Diyos? Di ba? Walang hindi mapangyayari ang Diyos, di ba? Si Jesus mismo nagbitiw ng salitang 'yan. Ang Anghel Gabriel, ang nagsabi niyan sa ating mahal na ina nung nagtanong si Mama Mary, di ba? Sa paanong paraan mangyayari 'to? Ako'y dalaga, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sabi niya na totoo 'yun. Siguro 'yun yung maganda pang hawakan natin. Kasi ang nagiging problema kasi sa ngayon, nahihiya ang mga kabataan. Merong mga kabataan na mas nauuna sa barkada, mas nag-share sa barkada. Yung barkada naman na pag-share niya, hindi ko naman sa nila lahat, pero idinadaan sa mabuting usapan eh. Mabuti talaga eh. Oo. Yun ang nagiging problema natin sa ngayon. Pero kung talagang idadaan nila sa dasal o sa pakipag-ugnayan dun sa Panginoon o kay Hesukristo, doon nila marirealize na totoo pala, kaya palang isolve yung problema. Hindi natin to pwedeng idaan sa
puro inom, Yes. o puro bisyo. Oo. Kasi alam nyo, sa mga kabataan ngayon, yung mahilig ang mga kabataan sa easy way out. No? Oo, Parang tama. Totoo. yung, pero panandalian lang naman. Panandali lang saya. Diba? Bukas meron ulit. Oo, kasi alam mo, nagpakalasing ka. Umuwi ka ng lasing, patay ka sa nanay at tatay mo. Hindi mo naman na-solve yung problema mo, doon pa rin naman. Paggising mo, wala na yung alak sa sistema mo. Paggising mo, it's still there. Problem pa rin. Pero ang malaking kaibahan kapag naihinga mo sa Diyos, ibig sabihin kasi nun, ipinagpasa Diyos mo na. Kapag inihinga mo sa Diyos yung pinagdadaanan mo, ibinigay mo na yun sa Kanya. Siya na ang bahala. Hindi mo pwede ibigay sa alak yun. Yes. Mapapahamak ka lalo. Mas lalo. Diba? Pero kung yung pinagdadaanan mo, ay inihinga mo sa Diyos, it only shows na you surrender it to Him. To God. You surrender everything to God. At once na ginawa mo yun, hindi ka niya pababayaan. Tama. Siyempre, wala namang magulang na naghangad ng masama sa kanilang anak, no? Tama. What more ang Diyos na sabi nga ni Bishop, no, isa sa mga homilies niya na narinig ko na sinabi niya na ang Diyos walang ibang alam gawin niyan kundi magmahal. At makinig. Magmahal lang. The rest, ginagawa na niya yun kasi mahal niya tayo. Yung patuloy na pagpapatawad, patuloy na pagtanggap, ginagawa ng Diyos yan kasi mahal niya tayo. Tsaka ayaw niyang malagay tayo sa masama. Exactly. No? Walang magulang na naghangad ng masama sa kanilang anak. Di ba sabi sa gospel yan, no? kung yung inyong mga magulang na masasama ay naghahangad ng mabuti sa inyo, paano pa ang Diyos? Di ba? Kaya walang hindi mapangyayari ang Diyos. Just have faith. At tungkol nga doon sa pananampalataya natin na pinag-uusapan, dapat patuloy nating pagtibayin ang pananampalatayang ito. Gusto ko pong basahin ngayon sa bahaging ito yung mga text, no? Meron pong nag-text sa atin, ang pangalan niya ay Noemi, no? Napakaganda po ng kanyang pagbabahagi. Sabi niya, "Good evening po. Let me share my understanding po." Tungkol po dito sa topic natin na bakit nangangailangan ng pananampalataya natin ng mga definite formulas, no? Sabi, "Kaya po siguro faith requires formulas or permanence kasi po to organize things para maging maayos ang lahat. To preserve the real meaning of faith without flaws." No? Kasi sa tingin ko po, once this formula was ignored, baka po these things will lose its place. Magiging magulo at malabo ang understanding ng bawat isa at maaaring mawala ang real essence of faith. No? Tama ka, Noemi. No? Salamat sa pagbabahagi mo. Yun nga yung sinagot ng UCAT. No? Kaya pala kinakailangan natin na magkaroon ng permanence. Yung ginamit na word ni Noemi, permanence. Yung fixed, pagiging fixed ng ating pananampalataya o ng mga formulas natin para wag maging magulo. Napakasimple, para wag gumulo. Katulad nga na sinabi natin kayo na kapag hindi siya fixed, maaari siya mag-transform. Madagdagan, mabawasan, mabago, hanggang sa sinabi ni Noemi kayo na mawala yung real essence. Mawala yung totoong meaning niya. At yun yung sinasabi sa UCAT. Sabi dito na, we have to protect the message of Christ from misunderstanding and falsifications. Yun po yung dahilan kung bakit permanent yung ating mga formulas, no? At sabi pa po niya, in addition po dun sa nauna, we can make our faith stronger by means of starting by yourself. Dapat ikaw mismo ay nagtitiwala at nananalig that God is omnipresent, omniscient, and omnipotent. No? Lalim, teka, merong nosebleed yata ako doon. Pagkakaalam ko, omnipotent, yung parang powerful, no? Omnipresent, laging nandito. Yung hindi ko alam yung isa. And you are willing to follow His will, na kahit anong mangyari, hindi mawawala yung pagmamahal mo sa Kanya. If so, you can influence everyone you can serve as a good model too. No? So, Tama yun. you know, yung sinabi ni Sir Mike kanina, na once na naipakita, na palalim mo na yung pananampalataya mo at nakikita na yan sa iba, nakikita na yan ng iba, unti-unti ngayon, makaka-inspire ka na ng mga tao. Alam mo kayo na, Sir Mike, na maibahagi ko lang. While I was in Don Bosco, merong isang estudyanteng lumapit sa akin. No? Hindi ko nasabihin ko sino. Nandun kasi ako sa my stage, medyo nakaupo ako doon kasi nag-selfie ako kay Don Bosco. Yun nga yung aking
nasa wall ko ngayon yun. Nag-selfie ako. At pagkatapos ko mag-selfie, nilapitan ako ng isang bata, isang trainee. Sabi niya na, Sir, paano ba ako higit na makakapag-communicate sa iba? Sa mga kabataan specifically. Ibig sabihin niya siguro, paano niya maaakit yung mga kabataan pa? Isa lang yung sinabi ko sa kanya, be a good example. Lead by example. Makukumbinsi mo ang isang kabataan na gumawa ng mabuti kapag ikaw mismo na tinitingala niya ay gumagawa ng mabuti. Tama yun. Diba? Napaka-basic nun. Paano ko, magkaroon ka ng integrity, magkaroon ka ng authenticity. Yun nga yung sinasabi ni Pope Benedict, no? Kailangan natin ng mga authentic witnesses ngayon. Kinakailangan natin ng mga totoong mga saksi. Hindi saksi lang sa pangalan, kundi totoong saksi na isinasabuhay yung kanilang pananampalataya. At yun, sinabi ko doon sa trainee, sinabi ko na lead by example. Pag nakita ng mga bata na gumagawa ka ng tama, mai-inspire yan sa'yo. At sila mismo, susundan yung ginagawa mo kasi ina-idolize ka na nila eh. Gusto ka nilang gawing inspirasyon. Kapag ginawa mo yung kakaiba, yung kabaligtaran nun, mapapahamak mo yung iba. Tama yun. Kasi meron din akong nakausap na trainee. Last year, I think month of September yun. Mm-hmm. Kausap ko din si Father noon, then nakita ko yung trainee, kinausap ko siya, sabi ko sa kanya, magsisimba ka pa lang. Opo sir, bakit? Tinanong ko siya. Kasi sir, ang tagal kong hinikayat yung kaibigan ko para lang magsimba. Sa simpleng way pa lang ng paghihikayat sa pagsisimba, inaakay mo na yung kaibigan mo sa mabuting pananampalataya. Parang ganun, di ba? Mm-hmm. Inaakay mo na siya, ikaw yung nagiging isang mabuting huwaran na kabataan para tulungan siyang magbago. Mm-hmm. Kasi nakita ko yung kaibigan niya talaga, kinausap ko rin yung kaibigan niya, sabi ng kaibigan niya, sir, first time ko lang din po magsimba. Yun ang sinabi ng kanya. Kasi, nung nabinyagan daw siya, hindi na daw siya nagsisimba kasi puro bukid, puro barkada. Then, nung isa niyang barkada, pumasok sa Don Bosco, nahikayat niya ngayon yung barkadang isa. Hanggang sa nakikita ko sila, parami ng parami. Mm-hmm. Unti-unti, sa isang Bosconian, nakapaghikayat ng isang barkada, nakakatulong na magbago. Mm-hmm. Parang, doon pa lang sa example na yon, sana, wag tayong mahiya. Kahit po hindi Bosconian, wag sana tayong mahiyang manghikayat. Kung alam na natin na nasisira na yung buhay ng barkada natin o ng kaibigan natin, ikaw mismo ang gumawa ng paraan para iangat siya. Mm-hmm. Dahil yun, sa faith, doon nakikita eh. Sabi nga sa konkanet, di ba sa text ko, as Sir Jomar, sabi sa text, be a good example. Mm-hmm. Dahil kung good example ka sa mata ng kabataan o sa mata ng kaibigan mo, sila mismo susunod sa'yo at manghihikayat pa sila ng iba. Tama. No, I agree. No? Ikaw may experience ka bang ganun, Ate Cherry? Actually, wala po talaga experience na ganun. Pero meron po kaming kaibigan ngayon na lagi naming pinapagalitan. Kasi nga po, halos araw-araw umiinom. Mm-hmm. Tapos po naninigarilyo. Meron po siyang batang kapatid. Sabi namin, paano ka maging isang magandang modelo sa kapatid mo kung puro ganyan yung ginagawa mo? Paano mo sasabihin sa kanya na huwag kang uminom, ganito, ganyan? Ikaw palang sarili mo, alam mo na sobrang mabisyo yung ginagawa mo. Kaya nga, di ba? Lead by example. Yes. Ayun. Meron pong pahabol dito ng text, no? Si Noemi. Naku, salamat Noemi ha. Sinabi niya, yung omniscient po ay all-knowing. Medyo naka-recover ako doon, no? At least ngayon. Sabi niya, pabati na lang po yung mga kaibigan ko sa CLSU. Nakikinig din po sila ng programa. So, binabati po natin ang mga kaibigan natin dyan sa CLSU, mga nakikinig po sa atin. Meron pa pong isang nag-text. Ang sabi po niya, from Gimba, no po, magandang gabi po sa inyo at sa inyong mga kasama. Dapat lang po na magkaroon ng pananampalataya sa Diyos upang mas makilala natin siya at dapat din nating isabuhay. No? Siguro dapat nating isabuhay yung pananampalataya. Yun nga po yung sinasabi natin kanina na dapat isabuhay
at gamitin ang pananampalataya natin upang higit nating makilala at higit tayong mapalapit sa ating Panginoon. Po. So, yun po, may mga nag-text pa pong iba, kaya lang po ay limitado na po ang ating oras. At ngayon po ay magkakaroon po tayo ulit ng isa pang break. At sa ating pagbabalik ay ating bibigyan ng paglalagom ang ating mga tinalakay sa oras na ito. Sige, wag po kayo aalis at magbabalik pong muli ang programang UCAT on Air. Tinawag tayo ng dakilang Diyos, tinangin ang pag-ibig niyang lubos, palatandaan ng pag-ibig niya, tanglaw sa lahat ng bansa. Sa tahanan ng buon, mag-ipon tayo, sa pangako ng buon, manalig tayo. Sa pag-ibig niyang wagas, ang lahat maliligtas. Sa tahanan ng buon, magdiwang tayo. Palalayain ang nabibihan, mamumulatin ang mga bulag, at bubuhayin ang namamanglaw, papawiin ang uhaw. Sa tahanan ng buon, magdiwang tayo. Sa pangako ng buon, manalig tayo. Sa pag-ibig ng wagas, ang lahat maliligtas. Sa tahanan ng buon, magdiwang tayo. At papatawid niya mga mundo, patataluhin din ang ilog. Kukumkupin mula bawat sulok, tayong bayan niyang irong. Sa tahanan ng buon, magdiwang tayo. Sa pangako ng buon, manalig tayo. Sa pag-ibig ng wagas, ang lahat maliligtas. Sa tahanan ng buon, magdiwang tayo. Magdiwang tayo. Nagbabalik po ang programang UCAT on Air. Ito pong muli si Kuya Jomar. Kasama pa rin si... Kuya Michael, At Ate Cherry. Ayan, ako, tayo po ay dumako na sa huling bahagi ng ating programa. Nagulat kayo kasi mabilis lang, no? bilis nga. Bilis nga eh. Parang walang Talagang isang kulang oras. talaga ang isang oras, oh. Kuya Frankie, hingi na tayo ng extra oras pa. Kahit mga 1 5 hour oras. pa. Huwag namang 5 oras. So, bago po natin tapusin ang ating programa, ay magkakaroon lamang po tayo ng recap, no, paglalagom sa napag-usapan natin. Napaka mabunga naman ang ating topic, no, ngayong araw na ito. Ang ating po pinag-usapan ay tungkol sa UCAT question number 25, why does the faith require definitions and formulas? At sinabi nga ng pagtuturo ng simbahan na kinakailangan po ito upang magkaroon po ng pananatili yung nilalaman ng ating pananampalataya. Dahil kung hindi magkakaroon ng fixed forms o nung permanence, no, katulad sinabi ng ating tagapakinig kanina, mawawala po ang essence. Unti-unting mawawala ang essence o yung meaning ng ating pananampalataya because the content of the faith would dissipate slowly, no, kapag hindi nagkaroon ng permanence, ng fixed form. Kaya nga naging maingat ang simbahan sa kanyang pagpili ng mga salita na bumubuo sa maraming panalangin, sa ating credo, sa pagpapahayag ng ating pananampalataya at iba pang mga ginagamit natin sa ating buhay liturhikal, no? Dahil
ito po ay dumaan sa mahabang proseso. Sinabi rin natin na hindi ito madali, hindi ito nagkaroon ng sa isang iglap ay nandiyan na pinag-isipan, pinagnilayan, at iningatan po ng simbahan natin ang mga fixed forms o mga formulas at mga kahulugan ng ating pananampalataya. Una, para protektahan ang mga ito against misunderstanding and falsification, no? Para mapanatili po ang totoong mensahe ni Kristo. At sa pamamagitan din nito ay maipapakita natin ang ating pagkakaisa bilang isang komunidad, no? Nasabi natin kanina, bilang isang simbahan, no? Na iba-iba man ang lengguwahe, iba-iba man ang kultura, pero iisa ang pananampalatayang isinisigaw, iisa ang pananampalatayang isinasabuhay, no? Ito po ang kaibahan natin sa ibang mga kapatid natin sa ibang sekta, dahil sa pamamagitan ng pagkakaisa ng ating pananampalataya o sa pamamagitan ng definitions and fixed forms ng ating pananampalataya, na ipapakita natin ang ating pagkakaisa. Iisang katawan, iisa ang ulo, si Jesus, at tayo po ang kanyang katawan, ang simbahan. So, yun po. Muli po, maraming salamat po sa pakikinig po ninyo ngayong araw na ito sa ating panibagong episode ng UCAT On Air. Sana po ay patuloy pa rin po kayong sumabaybay sa mga susunod pa nating mga talakayan, lalong-lalo higit po, at pinag-uusapan na po natin sa mas malalim na pamamaraan ang tungkol sa ating pananampalataya. So, aasahan po namin na patuloy po kayong susubaybay sa mga susunod pa na mga episodes ng ating programa. At anyayahan nyo rin po ang ibang mga kabataan upang makinig sa atin at makisalo, makishare sa ating pagbabahaginan. Ngayon po ay dadako tayo sa maikling mga pagbati lang mula sa ating mga panauhin. Sige po. Okay, mapagpalang araw sa ating lahat. Binabati ko lang ang mga Salesians ng Happy Feast Day, ang mga kabataan na nakikinig ngayon, at sana naging maayos ang pakikinig nyo at maging huwaran tayo sana sa lahat. Bilang isang Katoliko, manghikayat tayo ng mga kapwa nating kabataan na naliligaw ng landas nang hindi nila alam kung anong tatahakin nila. Sana tayo na mismo sa kanila ang maging ilaw, liwanag ng pananampalataya. Salamat, Sir Mike. Sige po, si Ate Cherry. Binabati ko po ang mama ni Lennon ng happy birthday. Ay, wow. Birthday ng mama mo? Birthday Yes po, ko, birthday pala ng mama ko, hindi ko alam. 31. Pambihira. Ano nabati nanay mo? Sige po. Si Ate Cherry po talaga bumati sa nanay mo. Happy birthday po sa nanay ni Sir Mike. Sige. At sana pa'y patuloy tayong makinig ng UCAT On Air. UCAT On Air. Yun lang po. Maraming salamat. Salamat po. Maraming salamat sa inyong dalawa, no, sa pagpapaulak. Sana hindi ito ang huli. Sana masundan pa ang inyong pagbisita. Parang ayoko nang umalis dito eh. Hindi, kailangan natin umalis, kailangan. no? Sige po. Maraming salamat din po sa mga nag-text, no, nagpadala ng kanilang mensahe, at wag po kayong mag-alala, kasama po kayong lahat sa aming panalangin. So, ngayon po, ay tayo po ay mananalangin bilang pagkatapos sa ating programa. Muli po nating pasalamatan ang ating Panginoon at damhin ang kanyang presensya sa ating piling. Pangungunahan po tayo sa panalangin ni Kuya Mike. Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa mga pagtitipon na ginagawa niyo po sa amin sa ngayon, at sana po gabayan niyo po ang mga kabataan na naliligaw po ng landas. Bigyan niyo po sila ng isang kaibigan na makakaunawa at hihikayat sa kanila sa mabuting pagtahak ng buhay. Panginoon, sana po gabayan niyo po ang bawat isa na hindi na po sana gumawa ng anumang kasalanan. Sabay-sabay po tayo manalangin. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Saint John Bosco, pray for us. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. So muli po, ako pong muli, si Kuya Jomar, ang inyong nakayukat ngayong oras na ito. At nakasama po natin si Ate Cherry at saka si Kuya Mike. So hanggang sa susunod na Biyernes po, magkayukatan pong muli tayo.